Alam mo ba talaga ang kwento ni Haring David? Siya na tinalo si Goliath ay nagsulat ng magagandang awit at tinawag na tao ayon sa puso ng Diyos? Maghanda. Dahil ngayon maririnig mo ang panig ng kwento na kakaunti ang may lakas ng loob na sabihin ang nakakagambalang account ng ginawa ni David kay Bathsheba at kung ano ang gastos sa kanyang kaluluwa, sa kanyang pamilya at sa kanyang hinaharap. Ang kasalanan ng isang hari na mayroong lahat, ngunit nahulog sa tukso, na plot ang pagkamatay ng isang inosenteng tao at sinubukan na itago ang lahat na parang hindi nakita ng Diyos. Ngunit nakita ng Diyos at dumating ang paghatol. Hindi ito anumang kwento. Ito ay isang espiritual na mensahe na maaaring magbago ng iyong buhay sapagkat ipinapakita nito ng eksakto kung ano ang mangyayari kapag ang isang tao ay lumayo sa harapan ng Diyos, hindi pinapansin ang tinig ng budhi at sinusubukan na harapin ang kasalanan lamang. Marami ngayon ang nabubuhay habang si David ay nanirahan sa oras na iyon, komportable sa espiritual ngunit mahina. Sa pag-iisip na sila ay matatag sa pananampalataya, ngunit malapit ng mahulog. Ang video na ito ay isang babala, isang tawag, sa pagbabantay at patunay na kahit na ang mga napili, ang mga may pangako, ang mga nakakaalam ng Biblia at lumakad kasama ang Diyos ay maaaring madapa. Ngunit ito rin ay isang mensahe ng pag-asa, sapagkat ang parehong Diyos na naghuhusga ay ang Diyos na nagpapanumbalik. Kung naramdaman mo na nawala, marumi, malayo sa biyaya, manatili sa akin hanggang sa wakas. Sapagkat ang matututunan mo, dito ay magpapakita sa iyo kung paano kumilos ng mahigpit ang Diyos ngunit may pag-ibig din. Ano pa ibubunyag nito kung paano ipinanganak ang linya ni Hesukristo mismo mula sa isa sa mga pinakamasamang kabanata ng buhay ni David. Ito ay pagtubos. Nakakatawa ito. At marahil, iyon ang kailangang marinig ng iyong kaluluwa ngayon. Mula sa isang batang edad, ipinakita ni David ang isang hindi matitinag na pananampalataya, isang bagay na naiiba sa kanya mula sa iba. Ito ay hindi lamang lakas ng loob bago si Goliath na naging espesyal sa kanya, ngunit ang pakikipagtalik sa Diyos ay nilinang niya kahit na bago siya naging hari. Ang kanyang mga salmo ay nagpapakita ng isang puso na malalim na konektado sa tagalikha, uhaw sa hustisya, katotohanan, at espiritual na pakikipag-isa. Si David ay hindi napili sa pamamagitan ng hitsura o lakas, ngunit dahil nakita ng Diyos sa kanya ang isang lingkod na may layunin. 1 Samuel 16:7. Ang koneksyon na ito ay tunay na tinawag siyang tao ayon sa puso ng Diyos. Gayunpaman, lumipas ang oras, ang trono ay pinagsama, ang mga laban ay natalo, at ang apoy ng espiritual na pagpilit ay nagsimulang lumabas. Tulad ng marami sa atin, na sa bonanza ay nakaka-relax kami sa panalangin at lumayo sa Biblia, naging kampante rin si David. Ang parehong mandirigma na nanalangin bago ang bawat labanan ay nagpapahinga na ngayon sa mga palasyo habang ang kanyang mga sundalo ay nasa bukid. Walang problema na nagpapahinga, ngunit ang problema ay nagsisimula kapag ang katamaran ay nagiging mayabong na lupa para sa mga espiritual na pagkagambala. At iyon ang nangyari kay David. Dapat siya ay nasa digmaan na nangunguna sa kanyang mga tao na may pananampalataya at karangalan, ngunit ginustong manatili sa Jerusalem. Sinasabi ng Biblia sa 2 Samuel 11:1 na sa tagsibol, kapag ang mga hari ay lumabas sa digmaan, si David ay nanatili sa Jerusalem. Ang isang maliit na detalye na nagbukas ng isang malaking kapintasan, pinalayo niya ang kanyang sarili sa kanyang misyon, nakaka-relax sa kanyang espiritual na pagbabantay. Kapag tumigil tayo sa paggawa ng tinawag sa atin ng Diyos, binubuksan natin ang mga pintuan sa kaaway nang hindi napagtanto ito. Ang espiritual na katamaran ay mapanganib tulad ng kasalanan mismo sapagkat ginagawang mahina tayo. Ang pananampalataya na dating buhay sa David ay natulog na ngayon sa ginhawa ng nakagawiang, at ito ay sa kaginhawa na ito na nagsisimula ang maraming mga espiritual na trahedya. Si David ay hari pa rin, pinahiran pa rin, ay isang lingkod pa rin, ngunit hindi na siya kasama, ang kanyang mga mata ay lubos na lumingon sa Diyos. Ito ay isang bagay na kailangan mo upang bigyan ng babala sa amin. Hindi sapat na magkaroon ng isang nakaraan na puno ng mga espiritual na nagawa, kailangan nating manatiling maingat. Si Hesukristo mismo ang nagturo sa atin na manalangin at manood, Mateo 26:41.
Sapagkat handa na ang espiritu ngunit mahina ang laman, at ito ay tiyak sa kahinaan na ito ay natitisod si David. Ang nagsisimula sa isang tila simpleng pagpapasya, manatili sa bahay, nagbabago sa isang kadena ng mga kaganapan na nagpapakita kung gaano tayo nakalantad ng walang espiritual na saklaw ng pagsunod. Marami sa ngayon ang nabubura ng isang tinanggal na pananampalataya ay nagsimula na tulad nito. Ang pag-alis ng kaunti sa paraan, pagpapabaya sa isang layunin, nakaka-relax sa isang lugar. Ipinakita sa amin ni David na kahit gaano pa ang espiritual na tila nang walang pagbabantay kahit sino ay maaring mahulog. Kahit na sa lahat ng kanyang tilapon ng pananampalataya, kasama ang pag-record ng Biblia ng malalim na mga tagumpay at salmo, hindi naligtas si David sa kanyang sangkatauhan. At ito ang nagpapalapit sa atin sa kanya. Ang kamalayan na tayo ay may kamalian mahina at nakasalalay sa biyaya ng Diyos araw-araw. Nagsisimula ang pagkahulog ni David kapag tumigil siya na nakahanay sa puso ng Diyos at sumusunod sa kanyang sariling pagnanasa. Ang paunang paglihis na ito ay hindi nakatuon sa isang sandali ng matinding kahinaan, ngunit sa kalmado ng buhay, kung ang lahat ay tila kontrolado. At marahil mayroong pinakamalaking panganib, mas madaling umiyak kay Hesukristo sa gitna ng bagyo kaysa sa bonanza. Kapag maayos ang lahat, madaling kalimutan kung sino ang nagdala sa amin dito. Ang espiritual na pagpapabaya ay nakikilala ang kanilang sarili bilang pahinga. Ngunit sa pagsasanay ito ay maaaring ang unang hakbang patungo sa kasalanan. At sa gayon ang isang mahusay na hari ay nagsimula ng kanyang tahimik na paglusong patungo sa isa sa mga pinakadakilang trahedya ng Biblia. Ngunit ang Diyos ay hindi wala. Kahit na nakikita ang distansya na lumago sa pagitan niya at ni David, ang Panginoon ay nanatiling matulungin, naghihintay ng tamang oras upang mamagitan. Ang pasensya ng Diyos ay hindi pag-apruba at ang kanyang awa ay hindi pahintulot. Ito ay tiyak sa puwang na ito ng katahimikan na tinawag niya sa amin na magsisi. Ang kwento ni David ay nagsisimula kay Gloria, nahuhulog sa pamamagitan ng pagbagsak, ngunit hindi nagtatapos sa kabiguan. Malinaw ang aralin. Kahit na ang mga napiling kailangan ay manatili sa pananampalataya, kumapit sa salita, nananalangin na parang umaasa ito upang mabuhay. Dahil nakasalalay sila, at marahil sa puntong ito ngayon, nakakaramdam ng malayo, masyadong komportable. Ngunit oras pa rin upang bumalik. Sa susunod na punto ng aming paglalakbay, makikita natin bilang isang simpleng pagpipilian, isang hitsura ay maaaring magsimula ng isang espiritual na avalanche. Manatili ka sa akin. Ito ay nasa isang instant. Sa isang tila hindi nakakapinsalang hitsura na lahat ito ay nagsimulang gumuho. Si David, na naglalakad sa teras ng kanyang palasyo, ay nakita ang isang babaeng naliligo. Ang kanyang pangalan ay Bathsheba. Inilarawan ng Biblia ang eksena sa dagang Samuel 11:2. At nangyari na isang hapon ay bumangon si David mula sa kanyang kama at lumakad sa teras ng hari ng bahay. At nakita ang teres na isang babae na naghuhugas ng kanyang sarili. At ito ang napakagandang babaeng ito. Ang isang detalye na maaaring hindi napansin ngunit nagtatago ng isang nakababahala na espiritual na lalim. Ang hari na dapat ay nasa battlefield ay ginulo at ang kanyang pagkagambala ay naging silid para sa pagnanais. At tingnan, hindi ito ang hitsura ng problema mismo, ngunit kung ano ang pinapayagan na lumago sa loob ng iyong puso pagkatapos ng hitsura na iyon. Ito ay kung saan nagsisimula ang kasalanan. Sa kung ano ang pinapakain natin ng tahimik. Ilang beses din tayong hindi rin biktima ng ating sariling mga mata. Binalaan tayo ni Hesukristo ng mahigpit tungkol dito. Ang sinumang tumitingin sa isang babae na may masamang hangarin ay nakipagtalik na sa kanyang puso. Mateo 5:28. Ang titig ni David ay hindi lamang mausisa, sabik ito. Hindi niya inilipat ang kanyang mukha, hindi nanalangin, hindi nagtago sa Diyos. Sa halip, nagbigay daan siya sa imahinasyon at mula roon ay nagpatuloy siya sa pagkilos. Ito ang landas ng kasalanan. Nagsisimula ito sa puso, bubuo sa isip, at sa lalong madaling panahon ay materialize sa mga saloobin. Ito ang dahilan kung bakit dapat nating panoorin kahit na sa mga pinakabanayad na detalye. Ang pananampalataya ay nangangailangan ng disiplina at ang disiplina ay nagsisimula sa mga mata, tainga at saloobin.
Ang hari na dating ginagabayan ng espiritu ay sumunod ngayon sa mga impulses ng laman. At ang slip na ito ay may mga nagwawasak na mga kahihinatnan. Hindi ignorante si David. Alam niya na si Bathsheba ay ikinasal at mas masahol pa, alam niya kung sino Urias, isa sa kanyang pinakamatapat na sundalo, kahit na hindi ito bumalik. Sa halip na makatakas sa tukso bilang si Joseph bago ang asawa ni Potiphar, Genesis 39:12, mayroon siya sa kanya. Napansin mo ba ang kaibahan? Dalawang lalaki na may pananampalataya sa harap ng mga katulad na sitwasyon, ngunit may kabaligtaran na mga sagot. Tumakbo si Joseph at napanatili ang kanyang integridad. Sumuko si David at nahawahan ang kanyang kaluluwa. Itinuturo sa atin na hindi sapat na malaman ng Biblia o mahalin ng Diyos. Kinakailangan na magpasya para sa kabanalan araw-araw. Pinibigyan tayo ng Diyos ng malayang kalooban, ngunit ang bawat pagpipilian ay nagdadala ng isang espiritual na kahihinatnan. Ang kasalanan ay hindi dumating sumigaw. Bumulong siya, nag-aakit at nag-aayos sa kung saan may puwang. Sa makatuwid, mahalaga na punan ang puso ng salita upang sa oras ng patunay ay pinalakas tayo. Siguro ang isang taong nakikinig ngayon ay nakikipag-usap sa mga katulad na tukso. Hindi kinakailangang pangangalo niya, ngunit ang anumang pagnanais na sumasalungat sa kalooban ng Diyos. Kasakiman, pagmamataas, galit, walang kabuluhan. Ang natutunan natin kay David ay ang isa ay hindi naglalaro sa binhi ng kasalanan. Ang isang hindi magandang nalutas na pag-iisip ngayon ay maaring maging isang nagwawasak na error bukas. Kung napagtanto mo na ang isang bagay ay nagsisikap na nakawin ang iyong espiritual na pansin, tumakbo sa panalangin. Mabilis basahin ang Biblia ng may masigasig. Huwag maghintay para mature ang kasalanan. Ang mas maaga nating kumilos, mas madali ang pagputol ng kasamaan mula sa ugat. Hindi pinansin ni David ang mga palatandaan at binuksan ng kanyang pagtanggi ang kanyang mga pintuan sa isang mas malubhang pagkakasunod-sunod ng mga kasalanan. Ang hitsura na dapat ay inilipat ay naging simula ng isang trahedya na markahan ang kwento nito magpakailanman. At gayon paman, kahit na matapos na, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Ipinapakita nito sa amin na sa kabila ng aming mga hadlang, ang awa ng Diyos ay nananatiling na-access. Ngunit tingnan, hindi ito nangangahulugan na hindi niya pinapansin ang aming mga pagkakamali. Nangangahulugan ito na nais niya tayo magsisi bago ito huli. Ang titig ni David ay hindi kailangang maging taglagas. May oras pa upang umatras, aminin, lumaban. Ngunit nagpatuloy siya. At ang mangyayari sa ibang pagkakataon ay mas nakakagambala. Isang desperadong pagsisikap na masakop ang error sa halip na aminin ito. Sa susunod na paksa, makikita natin kung gaano kalayo ang isang puso na sinusubukan na itago ang kasalanan sa halip na harapin ito ng pananampalataya. At ang mga kahihinatnan aking kaibigan ay nakakasakit ng puso. Matapos ang kasalanan ng consummate, kung ano ang nakatago ay nagsimulang magpakita. Nabuntis ang mga batch at kasama iyon, nagpanik si David. Hindi siya agad lumingon sa Diyos tulad ng ginawa niya noong mga araw ng paghihirap. Sa halip, pinili niyang subukang malutas gamit ang kanyang sariling mga kamay. Tulad ng ginagawa ng marami kapag nais nilang mapanatili ang isang kabanalan na hitsura habang itinatago nila ang dumi sa ilalim ng espiritual na alpombra. Ang pananampalataya na dating ang kanyang pinakadakilang sandata ay pansamantalang pinalitan ng mga diskarte ng tao. Pagkatapos ay tinawag ni David si Urias mula sa larangan ng digmaan na may isang disguised na dahilan ng pag-aalaga. Ngunit sa katunayan, sinubukan niyang hikayatin siyang umuwi at matulog kasama ang kanyang asawa upang isipin na ang kanyang anak ay kanyang sarili. Dito nawawala ang hari ng higit na pakiramdam ng takot sa Diyos. Ang taong nagtagumpay sa mga higante na may isang pandayan ay nag-apela sa bigat ng kanyang sariling budhi. Ngunit ang paggamit, hindi katulad ni David, ay nanatiling matatag. Tumanggi siyang umuwi na nagsasabing, ang Arka, Israel at Huda ay naninirahan sa mga tolda. Ang aking Panginoon na si Joab at ang mga tagapaglingkod ng aking Panginoon ay nagkampo sa bukas. At pupunta ako sa aking bahay upang kumain, uminom, at magsinungaling kasama ang aking asawa. Para sa iyong biuhay,
At para sa iyong buhay ng kaluluwa, hindi ako gagawa ng ganoong bagay. Samuel 11:11. Ang sagot na ito ay tulad ng isang araw sa kamalayan ni David. Si Uriah, kahit na hindi alam kung ano ang nangyayari, ay nagbigay ng isang aralin ng integridad at katapatan. At ang eksenang ito ay nakakagulat dahil inihayag nito ang kaibahan sa pagitan ng dalawang lalaki. Ang isa sa taas ng kapangyarihan, ngunit mahina ang espiritual. Ang iba pa subordinate, ngunit puno ng karangalan at takot. Para bang ginamit ng Diyos si Uriah upang ipakita kay David kung ano siya. Ngunit ang puso ay tumigas sa pamamagitan ng pagkakasala, ay nahihirapang marinig ang tinig ng Diyos, lalo na kung ang pagmamataas ay naganap ang pagpapakumbaba. Nang makita na nabigo ang kanyang pagtatangka, bumaba si David ng isang mas malalim na hakbang sa kailaliman ng kasamaan. Binabad niya si Uriah, umaasa na lasing umuwi. Ngunit kahit nasa ito siya ay nanatiling matatag. Pagkatapos ay gumawa ng isang desisyon ang hari na magbabago ng kanyang kwento magpakailanman. Ipinapabalik niya si Uriah sa bukid na may selyadong liham, isang liham ng kamatayan. Sa loob nito, inutusan ni David si General Joab na ilagay si Uriah sa harap na linya ng labanan at iwanan siyang mamatay. Ang kasamaan ng batas na ito ay matinding. Kinukuha ni Uriah ang kanyang sariling pangungusap na hindi sinasadya, na nagpapatunay kung paano nakatago ang kasalanan kapag siya ay nagawang maging isang lingkod ng Diyos sa isang malamig na pumatay. Hindi itinatago ng Biblia ang sakit na ito at hindi rin sinisikap na protektahan ang reputasyon ni David, dahil ang salita ay nagpapakita sa atin ng katotohanan na matutunan mula rito. Gaano karaming beses sa isang pagtatangka upang mapanatili ang isang imahe, huwag gumawa ng mga pagpapasya na lalong malayo sa kalooban ng Diyos. Kapag itinatago natin ang ating mga pagkakamali sa halip na aminin ang mga ito, lumulubog tayo sa mas masahol na mga bitag. Ang takip-up ng kasalanan ay tulad ng isang web na humahawak sa amin ng dahan-dahan. Sa Kawikaan 28:13 nakasulat ito, siya na sumasakop sa kanyang mga pagsalangsang ay hindi kailanman umunlad, ngunit kung ano ang nagkukumpisal sa kanila at maabot ang awa. Ang problema ay hindi nagkakamali. Sinusubukan nitong itago ang pagkakamali ng Diyos na parang posible. Sinubukan ni David na kontrolin ang mga kahihinatnan ng kanyang kasalanan sa halip na masira sa harap ng Panginoon. At ito ang humantong sa kanya upang pumatay ng isang inosenteng tao, sirain ang isang pamilya, at espiritual na iling ang kaharian. Ang katahimikan bago ang kasalanan ay bumubuo ng kamatayan, espiritual, emosyonal at maging pisikal. Ang tanging tunay na paglabas ay ang taimtim na pagtatapat na sinusundan ng panghihinayang. At kahit na matapos ang lahat, hindi pa nagkumpisal si David. Akala niya ay pinamamahalaang niyang linlangin ang lahat. Sa patay na si Uriah, mabilis niyang hinimok ang kanyang asawa bilang asawa. Baka hinihintay itong huminahon. Ngunit mayroong isang mahalagang detalye na nagsasara sa kabanatang ito ng isang malakas na katotohanan. Ngunit ang bagay na ito na ginawa ni David ay hindi nasisiyahan sa Panginoon. 2 Samuel 11:27. Ang pananampalataya ni David ay natutulog, ang kanyang nasamsam na budhi, ngunit matulungin pa rin ng Diyos. Ang Panginoon ay hindi walang malasakit sa ating kasalanan kahit na hindi alam ng lahat sa paligid natin. Ang banal na titig ay tumagos sa pinakamalalim na puso, at kung mayroong isang bagay na natutunan natin dito ay hanggat sinusubukan nating kontrolin ang kaguluhan na ating nabuo, may isang paraan lamang upang harapin ang katotohanan sa harap ng Diyos. At sa susunod na kahabaan ng ating paglalakbay, makikita natin kung paano siya nakagambala sa hustisya gamit ang makahulang tinig ni Nathan upang harapin ang hari. Ito ay magiging malakas. Patay na si Uriah, hindi dahil sa tabak ng kaaway, ngunit para sa child coldness ng isang hari na sinubukan na magkaila ang pagpatay na parang isang pagkamatay ng digmaan. Masakit ang eksena, ang buo, matuwid na tao na tumanggi na humingi ng ginhawa habang ang kanyang mga kapatid ay nakipaglaban, ngayon ay walang buhay, biktima ng ambisyon ng isang taong lumakad palayo sa Diyos. Natanggap ni David ang balita ng kamatayan na may maliwanag na kalmado, ngunit sa loob, ang kanyang kaluluwa ay malalim na minarkahan. At bilang isang paraan ng pagpapanatili ng mga pagpapakita, mabilis niyang hinimok ang kanyang asawa. Ang layunin ay malinaw,
upang mukhang marangal sa harap ng mga tao, na parang inaalagaan ng byuda ng isang bayani. Ngunit ang Diyos na nagsisiyasat sa mga puso, awit 139:1, ay hindi humanga sa mga pagpapakita. Ang sapilitang pag-aasawa ay hindi isang gawa ng pagkahabag, ngunit ang huling layer ng isang maingat na itinayo na espiritual na scam. Dito pumapasok ang banal na hustisya. Ang Diyos ay maaaring magpadala ng isang agarang parusa, ngunit pumipili para sa isang bagay na mas malalim. Espiritual na paghaharap. Ipinapadala niya ang propetang Nathan upang ilantad ang kasalanan ni David. Sinasabi ni Nathan ang isang simple ngunit malakas na talinghaga. Isang mayamang tao na may maraming mga kawan ay nagnanakaw ng tanging tupa ng isang mahirap na tao na maglingkod sa kanyang piging. Si David naririnig ang kwento, pinapahiya ang kanyang sarili. Ang taong ito ay dapat mamatay. At sa sandaling ito ay inilulunsad ni Natu, ang mas matalas na pangungusap ng Biblia. Ikaw ang taong ito. 2 Samuel 4:7. Ang epekto ay nagwawasak. Ang hari, na sinubukan na mapanatili ang kontrol ng salaysay, ngayon ay hubad sa harap ng katotohanan ng Diyos. Nahulog ang disguise, ang pagkakamali ay hindi nabuksan, at ang banal na hustisya ay pumasok sa eksena ng hindi marahas, ngunit sa katotohanan na nagpapalaya at masakit. Ang paghaharap na ito ay isang babala sa ating lahat. Madalas nating iniisip na nakatago ang ating mga kasalanan sapagkat walang natuklasan, ngunit laging nakikita ng Diyos. Pinahihintulutan niya kaming maglakad ng isang oras sa ilalim ng ilusyon, ng kontrol, ngunit ang sandali ay darating. Kapag magpapadala siya ng isang tao o isang bagay upang gisingin tayo, maaari itong maging isang salita, isang pangangaral, isang sitwasyon na masira sa loob. Ang mahalagang bagay ay upang maunawaan na ang pagkakalantad ng kasalanan ay hindi bulag na parusa, ngunit isang gawa ng awa. Mas gusto ng Diyos na harapin tayo ngayon ng katotohanan kaysa sa pagkawala sa atin magpakailanman sa sarili. Malinaw ang Biblia. Ang Diyos ay hindi nanunuya mula sa Diyos, na ihahatid ng tao, aanihin din ito. Galatia 6:7. At malapit nang aani si David kung ano ang kanyang inihasik na lihim. Nagsisimula pa lang ang trahedya. Ang sagot ng Diyos sa kasalanan ni David ay hindi kamangmangan o bulag na galit, ngunit isang balanseng at may layunin na paghatol. Ipinahayag ni Nathan na ang tabak ay hindi kailanman lalayo sa bahay ni David, at ang anak ng pangangalo niya ay mamamatay. At narito nakikita natin ang isang malalim na prinsipyo ng espiritual. Ang Diyos ay nagpatawad, ngunit hindi tinanggal ang likas ng mga kahihinatnan ng ating mga aksyon. Hindi ito isang kakulangan ng pag-ibig. Ito ay isang tanda ng kabigatan na tinatrato nito ang kasalanan. Kapag nasaktan natin ang banal na pagkakasunod, kahit na ang mga mahal natin ay maaaring magdusa para sa ating mga pagpipilian. At mahirap mangyari, ito ay isang paraan ng Diyos na nagtuturo sa atin na matakot sa kanyang kabanalan. Si David, tao ayon sa puso ng Diyos, ay natutunan na hindi sapat na mahalin lamang ang Panginoon, dapat sundin ng isa. Ang tunay na pananampalataya ay nagpapatunay ng sarili sa integridad ng ating mga aksyon. At gayunpaman ay hindi pinabayaan ng Diyos si David. Ito ang pinakanakakaapekto. Dumating ang disiplina, ngunit dumating din kasama ang pagkakaroon ng banal. Ano ang humahantong sa atin na sumasalamin? Ilang beses na ginamit ng Diyos ang mga mahihirap na sitwasyon upang tawagan tayo pabalik. Kapag natakpan ang kasalanan, mabigat ang katahimikan ng Diyos. Ngunit kapag nagsasalita siya, kahit na may malupit na mga salita, may pag-asa. Sinatan ang tinig ng Diyos sa sandaling iyon, at kahit ngayon ang banal na espiritu ay nananatiling tinig sa loob natin. Sa susunod na kabanata ng paglalakbay na ito, makikita natin kung paano tumugon si David sa paghatol na ito. Sumuko siya sa pag-aayuno, umiiyak at panalangin, naghahanap ng awa, ngunit ang presyo ay kailangan pa ring bayaran. Ang sumusunod ay isang larawan ng tunay na pagsisisi at hindi matitinag na pag-ibig ng Diyos. Ihanda ang iyong sarili dahil ang bahaging modern ay matindag. Ang sandali ng paghaharap sa pagitan ni David at Nathan ay higit pa sa isang simpleng pagkakalantad. Ito ang simula ng paghatol ng banal.
Ang talinghaga ng kordero ay hindi lamang isang talinghaga, ito ay isang salamin. Si David, na kinuha ng pagkagalit, ay hindi napagtanto na hinuhusgahan niya ang kanyang sarili. Kapag inihayag ni Nathan ang ikaw ang taong ito, buksan ang sahig. Ang kaluluwa ni David ay hubad bago ang katotohanan ng Diyos. Walang paraan upang makatakas, bigyang katwiran o manipulahin. At narito natututo tayo ng isang bagay na malalim. Nagsisimula ang paghatol ng Diyos kapag inihayag niya sa atin ang katotohanan tungkol sa kung sino talaga tayo. At ang katotohanan na ito, kahit na masakit, ay ang simula ng pagpapagaling. Hindi ipinapadala ng Diyos si Nathan upang sirain si David, ngunit palayain siya. Ang pananampalataya na inilibing sa ilalim ng bigat ng pagkakasala ay nagsisimula na muling lumitaw. Pagkatapos ay idineklara ng propeta ang mga kahihinatnan. Ang tabak ay hindi aalis mula sa bahay ni David at ang anak ni Bath ay mamamatay. Ang sandaling ito ay mahalaga sa pag-unawa kung paano kumilos ang Diyos. Siya ay pag-ibig, ngunit ito rin ay hustisya. Naiintindihan ng totoong pananampalataya na ang pagwawasto ng Diyos ay isang anyo ng pangangalaga. Ang may akda ng Hebreo ay nagpapaalala sa atin. Itinutuwid ng Panginoon ang kanyang mahal at latigo sa bawat anak na tinatanggap niya. Hebreo 2:6. Hindi tinanggihan si David na itama siya, at ang pagwawasto na ito ay malalim at nasaktan. Ang pagkawala ng isang bata ay isang sakit na walang salita na maaaring ilarawan, at pinalaan ng Diyos na mangyayari ito. Itinuturo nito sa amin na ang mga maling pagpipilian, kahit na pinatawad, ay may mga kahihinatnan. Ang pananampalataya ay hindi nagpapawalang, bisa ng banal na hustisya, ngunit ginagawang ito. Ang Biblia ay hindi romantiko ang kasalanan ni David o pinapalambot ang mga parusa. Ipinapakita nito sa amin ang tunay na presyo ng pagsuway sa Diyos, tiyak upang malaman nating matakot at parangalan siya sa ating mga pagpapasya. Ang sagot ni David sa pagsubok ay isang bagay na nagtuturo din sa atin. Hindi niya sinubukan na makipag-ayos, hindi nag-aalsa, hindi sinisisi ang sinuman. Kinilala niya, nakasulsa ako laban sa Panginoon. 2 Samuel 2:13. Ang simple ngunit malalim na pagtatapat na ito ay kung ano ang nagmamarka sa simula ng tunay na pagsisisi. Naiintindihan ni David na ang problema ay hindi lamang ang nagawa niya kay Uriah o Bathsheba, ngunit kung ano ang ginawa niya laban sa Diyos. Ang kasalanan ay una at pinakamahalagang isang kaharap sa kabanalan ng Diyos. At kapag ang kamalayan na ito ay sumalakay sa puso, nagsisimula ang pagbabagong anyo. Itinapon ni David ang sarili sa sahig. Mabilis ngayon sumigaw, humingi ng buhay sa buhay ng kanyang anak. At kahit na sa lahat ng kawalan ng pag-asa, pinapanatili ng Diyos ang kanyang salita. Namatay ang batang lalaki. Natupad ang hustisya at nasira ang puso ni David. Itinuturo din sa amin ang sandaling ito na hindi lahat ng sigaw ay sasagutin ayon sa gusto natin, kahit na ang isang taong may pananampalataya, kahit na isang napiling hari, kahit na isang taong nagsulat ng maraming mga salmo ay tinanggihan ang kanyang dalangin. Ngunit tandaan, si David ay hindi nag-aalsa. Bumangon siya, hugasan ang kanyang mukha, kumakain at bumalik upang mabuhay. At kapag tinanong, tumugon siya sa isa sa mga gumagalaw na parirala sa Biblia. Pupunta ako sa kanya, ngunit hindi siya babalik sa akin. 2 Samuel 12:23. Narito nakikita natin ang isang may sapat na pananampalataya. Naiintindihan ni David na ang katuwiran ng Diyos ay perpekto kahit na masakit. At ito ang ganitong uri ng pananampalataya na kailangan nating linangin. Hindi isang pananampalataya na laging naghahanap ng pagpapala, ngunit isang pananampalataya na tinatanggap din ang pagwawasto. Isang pananampalataya na nauunawaan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga tagumpay, kundi tungkol din sa mga pagkalugi na nagpapabanal sa atin. At kahit na sa lahat ng ito, isinusulat pa rin ng Diyos ang kwento ni David. Ang paglilitis ay hindi ang wakas. Ito ang simula ng isang bagong yugto. Mas matanda, mas malalim, mas may malay. Minsan iniisip natin na kapag nagkamali tayo, tatanggalin tayo ng Diyos mula sa kanyang eroplano. Ngunit ang kwento ni David ay nagpapakita ng kabaligtaran. Siya ay disiplinado,
Oo, ngunit hindi ito itinapon. Ang Diyos ay patuloy na nagtatrabaho sa mga sirang puso. At sa susunod na kahabaan ng paglalakbay na ito, makikita natin kung paano pinalawak ang sakit na ito sa bahay ni David. Ang sunod na mga trahedya ng pamilya na nagpapakita ng lalim ng mga kahihinatnan, ngunit ihanda din ang paraan para sa malakas na pagtubos. Tayo na si David na nasira sa loob ay hindi nakatakas sa sakit. Isinampa niya ang kanyang sarili sa harap ng Diyos, hindi mapagmataas, ngunit may tunay na pagsisisi. Ipinapakita sa amin ng Biblia ang isang tao na nag-aayuno, kung minsan, at umiiyak, hindi para sa kawalan ng pag-asa, ngunit wala sa budhi. Alam niyang nagkasala siya laban sa Panginoon at ngayon ay nahaharap niya ang mga kahihinatnan, ngunit kahit na hindi niya ibinaba ang kanyang pananampalataya. Sa kabilang banda kumapit siya sa kanya tulad ng dati. Sa loob ng 7 araw, namamagitan si David para sa buhay ng kanyang anak na may Bathsheba. At maging ang hari, kahit na may kapangyarihan at impluensya, alam niya na ang tanging pag-asa niya ay ang Diyos. Ito ay isang malakas na pagtuturo. Kapag nagkamali tayo, hindi natin dapat makatakas ang pagkakaroon ng Panginoon, ngunit tumakbo sa Kanya. Ang totoong pananampalataya ay hindi lamang ipinahayag sa mga tagumpay, ngunit lalo na sa paraan ng pakikitungo natin sa ating pagbagsak. Ngunit namatay ang sanggol. At ito ay marahil isa sa mga pinakamasakit na eksena sa buong Biblia. Sinabi ng Diyos na ang kanyang anak ay mamamatay at alam ni David na hindi niya mababago ang kanyang pangungusap. Gayunpaman, nanalangin siya, nagpapakita ito ng isang pananampalataya na hindi sumuko kahit na alam mong maaaring hindi mo natanggap ang gusto mo. Kapag sinabi sa kanya ng mga lingkod na ang bata ay namatay, inaasahan nila na siya ay nawalan ng pag-asa, ngunit sa halip, ay bumangon siya, naliligo, nagbabago ang kanyang damit, pumupunta sa templo at nagmamahal. Oo, nagmamahal ito. Ito ay napakalaking. Sapagkat ang pagsamba pagkatapos ng pagpapala ay madali, ngunit ang pagsamba pagkatapos ng pagkawala, ito lamang ang may malalim na pananampalataya sa Diyos. Itinuturo ng kilos na ito na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang naghahanap ng awa upang makatakas sa mga kahihinatnan, ngunit kinikilala na ang Diyos ay makatarungan, kahit na ang sakit ay mahusay. At kapag tinanong kung bakit siya tumigil sa pag-aayuno, tumugon si David na may mga salitang tumawid sa mga siglo. Habang ang bata ay nabuhay pa rin, nag-aayuno at sumigaw, sapagkat sinabi niya, "Sino ang nakakaalam kung maaawa ako ng Panginoon at mabubuhay ang bata? Ngunit ngayon na siya ay mag-ayuno, ibabalik ko siya." Ang talatang ito ay nagpapakita ng espiritual na kapanahunan ni David. Naiintindihan niya na hindi ito Diyos na dapat yumuko sa ating kalooban, ngunit tayo na dapat magsumite sa banal na soberanya. Ang pananampalataya na ipinapakita ni David dito ay hindi batay sa mga gantimpala, ngunit may sapat na gulang, batay sa buong kumpiyansa. At ang kumpiyansa na ito ay ipinanganak ng tunay na panghihinayang. Hindi ito panghihinayang sa takot, ngunit para sa pag-ibig. Sa pamamagitan ng pagkilala na ito ay nabigo sa Diyos, kasama ang kanyang misyon, kasama ang mga tao at kanilang sarili. Ang kwentong ito ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsisisi ay hindi palaging nagbabalik sa mga kahihinatnan, ngunit palaging ibabalik ang pakikipag-ugnayan sa Diyos. At iyon ang mahalaga. Ang pagkawala ng bata ay isang hindi mabata na sakit, ngunit ang puso ni David ay gumaling sa prosesong iyon. Hindi niya isinuko ang kanyang pananampalataya. Hindi niya pinabayaan ang Biblia. Hindi tumalikod sa Diyos kahit na sa kanyang puso. Patuloy siyang nagtitiwala, sumamba at naglilingkod. At tingnan kung ano ang isang mahalagang detalye. Pagkatapos ng sandaling ito, makakasama niya muli si Bathsheba at mula sa relasyon na ito ipinanganak si Solomon. Ipinapakita nito na kahit na matapos ang isang nagwawasak na pagkakamali, ang Diyos ay maaari pa ring magdala ng mga prutas. Hindi sa pamamagitan ng merito, ngunit sa pamamagitan ng awa. Ang sakit ng nakaraan ay hindi pumigil sa Diyos na magsulat ng isang hinaharap na may layunin, at nagbibigay ito sa amin ng pag-asa. Ngayon pumunta kami sa isang mas komplikadong yugto ng kasaysayan, ang mga panloob na trahedya ng bahay ni David.
Sapagkat kapag sinabi ng Diyos na ang tabak ay hindi hihiwalay sa kanyang tahanan, hindi ito isang figura ng wika. Ito ay isang hula. At ito ay matindi at masakit. Ang darating ay magpapakita sa atin kung paano ang mga maling pagpipilian ng isang ama ay maaaring makaapekto sa isang buong henerasyon. Maghanda dahil sa susunod na daanan ay mapapunta tayo sa mga kahihinatnan ng pamilya ng isang nasugatan na puso na, kahit na paumanhin, kailangan pa ring harapin kung ano ang nakatanim nito. Ang mga salita ni Nathan ay tumpak na natutupad. Ang tabak ay hindi kailanman aalis sa iyong bahay, 2 Samuel 12:10. Ang paghatol ng banal ay hindi na isang malayong pangako at naging isang buhay na katotohanan sa loob ng bahay ni David. Ang kasalanan na nagsimula sa isang hitsura at natapos sa pangangalunya at kamatayan, ngayon ay nagsimulang mapait na prutas sa kanilang sariling mga anak. Ang trahedya ay nagsimula kay Amnon, panganay na anak ni David, na umibig sa kanyang kapatid na si Tamar. Sa halip na makabisado ang kanyang laman, sinundan ni Amnon ang parehong mga hakbang tulad ng kanyang ama sa kanyang pinakamasamang sandali. Nagbigay siya ng pagnanais. Ginahasa niya ito at pagkatapos ay hinamak siya. Ang sakit ni Tamar ay hindi maibabalik at ang katahimikan ni David laban sa krimen na ito ay higit na umiling sa istruktura ng pamilya. Dito makikita natin na ang hindi ginamot na kasalanan ay hindi nawawala. Kumakalat ito tulad ng lason na umaabot sa mga sumusunod na henerasyon. Si Absalom, kapatid ni Tamar, ay hindi makatayo sa pang-aabuso na ginawa laban sa kanyang kapatid at katahimikan ng kanyang ama. Ang sama ng loob ay lumago ng 2 taon hanggang sa nagplano siya ng pagkamatay ni Amnon. At kaya nangyari ito. Inanyayahan ni Absalom si Amnon sa isang piging at pinatay siya. Ngayon ang kasalanan na nagsimula sa pagnanasa ay nagbago sa paghihiganti at fratricide. Si David muli ay inilalagay sa harap ng bunga ng kanyang sariling kabiguan sa moral. Inani niya sa kanyang mga anak ang binhi ng karahasan, walang pigil na pagnanasa at ang kawalan ng pagwawasto. Kahit na siya ay hari, kahit na siya ay isang taong may pananampalataya, nakita niya ang paghati sa kanyang bahay at ang autoridad ng kanyang ama ay inalog. Hindi itinatago ng Biblia ang mga sugat na ito sapagkat nais nitong bigyan ng babala sa amin. Ang aming mga pagpipilian ay hindi neutral. Nag-echo sila sa aming mga tahanan, relasyon at lahat ng ating itinatayo. Lumipas ang oras, ngunit ang sugat ng pamilya ay hindi gumaling. Si Absalom ngayon ay ipinatapon, ay ibinalik sa Jerusalem, ngunit tumanggi si David na makita siya sa loob ng 2 taon. Kapag sa wakas ay nakilala ka, wala nang pagmamahal, hitsura lamang. Ang emosyonal na distansya sa pagitan ng ama at anak na lalaki ay lumikha ng perpektong lupain para sa paghihimagsik. Sinimulan ni Absalom na lupigin ang puso ng mga tao na may walang laman na kagandahan at pangako. Dahan-dahan pinangungunahan niya ang autoridad ni David at nagsimula ng isang kudeta d'etat. At narito nakikita natin ang isang bagong antas ng trahedya, ang digmaang sibil. Ang hari na minsan ay tumakas mula kay Saul ngayon ay kailangan upang makatakas sa kanyang sariling anak. Ang trono ng Israel ay naging tanawin ng mga hindi pagkakaunawaan ng pamilya at ang sakit ni David ay umabot sa tuktok nito. Inilarawan ng Biblia ang sandaling ito na may matinding detalye na nagpapaalala sa amin na kapag ang pananampalataya ay pinalitan ng pagtanggal, ang kaguluhan ay nakakahanap ng puwang. Sa panahon ng paghihimagsik, si David ay nagpapakita ng isang nahahati na puso. Mahal niya ang anak ngunit kailangang protektahan ng mga tao. Ang labanan ay tumatakbo at ang salungatan ay nagtatapos sa pagkamatay ni Absalom. Ang sandaling ito ay isa sa paglipat ng Biblia. Kapag natanggap ni David ang balita, hindi niya ipinagdiriwang ang tagumpay. Siya ay umiyak ng mapait, "Ang aking anak na si Absalom, ang aking anak na si Absalom. Nais kong namatay ako para sa iyo." 2 Samuel 18:33. Ang sigaw na ito ay nagpapakita kung paano napunit si David sa loob. Hindi lamang siya umiyak para sa pagkamatay ng kanyang anak, ngunit sa lahat ng paraan na humantong sa kanila doon. Sa pamamagitan ng mga salitang hindi sinabi, ang mga pagwawasto ay hindi ginawa para sa lamig na pinapayagan. Ito ay ang panghihinayang ng isang ama na kinikilala na ang bahagi ng trahedya na iyon
ay isang salamin ng kanyang sariling mga pagkakamali. Kahit na bilang isang taong may pananampalataya, si David ay, higit sa lahat, tao. At ang iyong sakit ay nagtuturo sa amin ng maraming tungkol sa espiritual at emosyonal na responsibilidad. Ngunit kahit na sa madilim na libis na ito, hindi iniwan ng Diyos si David. At ito ang kailangan nating maunawaan, kahit na nahaharap tayo sa mga masakit na kahihinatnan, ang pagkakaroon ng Diyos ay nananatiling magagamit. Ang pananampalataya ni David kahit na nasira ay bumulusok pa rin. Bumalik siya upang mamuno, sumulat muli, kinuha muli ang Diyos ng malalim. Ang pagdurusa ay humubog sa kanya, hindi siya sinira. At sa susunod na kabanata ng kwentong ito, makikita natin kung paano kumikilos ang banal na mercy kahit na sa mga nakakainis na mga pagkakamali. Sapagkat ang Diyos ng Biblia, ang Diyos ni David, ang ating Diyos ay dalubhasa sa paggawa ng mga abo sa layunin. Sundin mo ako dahil darating ang pagtubos. Matapos ang napakaraming mga trahedya, ano pa ang maaaring umunlad sa buhay ni David? Sa mga mata ng tao baka wala. Ngunit ang Diyos ay hindi gumagana sa pamantayan ng tao. Kapag nangangako siya, natutupad niya. At kahit na sa harap ng lahat ng ginawa ni David, pangangalo niya, pagpatay, kapabayaan bilang isang ama, tiningnan pa rin siya ng Panginoon ng may awa, at ang awa na ito ay hindi nagpawalang, bisa sa hustisya, ngunit ipinahayag ang banal na karakter, ngunit natubos din. Sa Bathsheba, ang parehong babaeng iyon na siyang target ng pagnanasa ni David, pinayagan ng Diyos ang isang bagong simula. Mula sa unyon na ito na minarkahan ng pagkakamali ay ipinanganak si Solomon at nilinaw ng Biblia na mahal siya ng Panginoon. Chung Samuel 12:24. Imposibleng hindi maging emosyonal tungkol dito. Binago ng Diyos ang isang kasaysayan ng kasalanan sa isang linya ng layunin. Nakakatawa ito. Ito ang pananampalataya na naibalik sa katapatan ng Diyos. Si Solomon ay hindi lamang magiging isa, pang-anak na lalaki, siya ang magiging kahalili ng trono, ang pinakamatalinong hari sa kasaysayan ng Israel, at higit pa rito, bahagi ng linya ng Mesiyas. Ito ay kung saan, ang bigat ng pagtubos ay nagiging mas malakas. Maaaring isara ng Diyos ang kwento ni David pagkatapos ng napakaraming pagkakamali. Ngunit mas gusto niyang magsulat ng isang bagong kabanata. Bakit? Sapagkat nakikita ng Diyos na lampas sa ating nakaraan. Kapag may totoong pagsisisi, gumagalaw siya ng biyaya. Ang banal na plano ay hindi nakagambala sa mga kasalanan ni David na redirect lamang ng kanyang awa. At nagtuturo sa amin ng isang bagay na mahalaga. Ang aming pagkakamali ay hindi dapat maging wakas. Sa pananampalataya, pagsisisi at paghahatid, maaaring isulat muli ng Diyos ang anumang kwento. Si Hesukristo ay magmumula sa bahay ni David. Ang tagapagligtas ng mundo, ang manunubos ng mga bansa, ay magkakaroon ng dugo mula sa isang tao na minarkahan ng trahedya at inihayag nito ang kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos. Ngunit huwag isipin na ang awa ng Diyos ay nagpapahintulot sa responsibilidad. Nagbabago ito. Ang pananampalataya ni David ay mature sa sakit, ngunit ang kanyang tiwala sa Diyos ay nagpapanatili sa kanya ng matatag. Natuto siyang umasa sa Diyos sa bawat hakbang. Ito ay sa bagong oras na isinulat niya ang marami sa mga pinakamalalim na salmo tulad ng awit 51 kung saan ipinahayag niya, "Lumilikha sa akin o Diyos isang dalisay na puso at binabago sa akin ang isang tuwid na espiritu." Awit 51:10. Ang mga salitang ito ay hindi lamang tula. Ang mga ito ay bunga ng isang tao na nakakaalam ng kailaliman ng pagkakasala, kundi pati na rin ang ilaw ng pagpapanumbalik. Hindi itinago ng Biblia ang kasalanan ni David ng tumpak upang ipakita ang kapangyarihan ng pagsisisi. Ang pagtubos ay hindi kahima-himala. Ito ay isang proseso, at ang prosesong ito ay nagsasangkot ng sakit, disiplina, ngunit umaasa din. Si Solomon, ang anak ng pagtubos, ay lumaki at itinuro ni David sa mga paraan ng Panginoon. Bago siya namatay, pinayuhan ni David ang kanyang anak, maging tao at maglakad sa mga paraan ng Panginoong iyong Diyos upang mapanatili ang kanyang mga batas. 1:2-3. Iyon ay ang sakit na nabuo ng karunungan at ang karunungan ay naging isang pamana. Ang bahay na halos nawasak ay gagamitin ngayon bilang isang simbolo ng pagtubos.
At iyon ay ipanganak ng isang walang hanggang pangako. Ang Mesyas ay magmula sa linya ni David. Hindi dahil perpekto si David, ngunit dahil ang Diyos ay tapat. Kung titingnan natin ang talaang kanan ni Jesus sa Mateo 1, nakikita natin ang pangalan ni David at tinang Bathsheba na sinipi bilang the woman of Urias. Hindi ito sinasadya. Ito ay upang ipaalala sa atin na hindi tinanggal ng Diyos ang nakaraan, ngunit kahit na binago ang pinakamasamang mga kabanata sa mga instrumento ng kaluwalhatian, at sa gayon, napupunta tayo sa pagtatapos ng kwentong ito na may isang pagpapanumbalik na katotohanan. Gaano man kalalim ang isang tao na bumagsak, kung may pagsisisi, maaari pa ring ibalik ang Diyos, iangat at gamitin. Ang awa ng Diyos ay totoo, buhay at magagamit sa akin at ikaw. Ngunit ang paglalakbay ay hindi magtatapos dito. Sa susunod at huling paksa, pag-isipan natin ang lahat ng natutunan natin sa buhay ni David, sapagkat ang kasaysayan nito na minarkahan ng pag-aalsa ay nagtuturo sa atin tungkol sa pagkatao ng Diyos, pagkasira ng tao at ang kapangyarihan ng pananampalataya sa pagkilos. Maghanda upang makumpleto ang paglalakbay na ito na may mga paghahayag na maaaring magbago ng iyong espiritual na lakad. Ang kwento ni David ay hindi nagtatapos sa kanyang pagkahulog, ngunit sa kanyang pagpapanumbalik. At ito ay, marahil, ang pinakadakilang aralin na maaari nating gawin mula sa kanyang buhay. Hindi tinalikuran ng Diyos ang mga mahal niya, kahit na nabigo sila. Ang pananampalataya ni David ay sinubukan sa pagsubok na bihirang makita natin sa Biblia. Nagkamali, siya nagdusa, sumigaw, nagsisisi at disiplinado, ngunit hindi kailanman tinanggihan. Ipinapakita nito sa amin na ang tunay na panghihinayang ay ang susi sa espiritual na pagpapanumbalik. Hindi ito isang bagay na maiwasan ang mga kahihinatnan, ngunit sa pagbubukas ng puso, pagkilala sa sariling pagkasira at pagbabalik sa Diyos ng may katapatan. Ang awit 51 na isinulat pagkatapos ng kanyang kasalanan kasama si Bathsheba ay naghayag ng isang hubad na tao sa harap ng lumikha, nang walang mga maskara, nang walang katwiran, umiiyak. Huwag mo akong itapon sa labas ng iyong presensya at huwag alisin sa akin ang iyong banal na espiritu. Awit 51:11. Ito ang sigaw ng isang puso na nauunawaan ang kahalagahan ng presensya ng Diyos. Si David ay disiplinado, oo, ngunit hinuhubog din. Ang bawat luha, bawat pagkawala, bawat trahedya sa loob ng iyong tahanan ay nagsilbi upang palalimin ang iyong pag-asa sa Diyos. At ito ay isang bagay na kailangan nating isaalang-alang sa ating sariling lakad. Madalas nating nakikita ang disiplina bilang parusa, kung sa katunayan ito ang tool na ginagamit ng Diyos upang mabago tayo. Ang tunay na pananampalataya ay hindi gawa sa pagiging perpekto, ngunit ng pagtitiyaga. Ito ay bumabagsak at nakakataas na titisod at nagpapatuloy, nagkakamali at nagsisisi. Palaging may nakapirming mata kay Hesukristo, ang may akda at katumbas ng ating pananampalataya. Hebreo 2:2. Hindi pinapaganda ng Biblia ang tilapon ni David dahil nais niyang turuan tayo na kahit na ang mga napili ay nagkakamali. Ngunit ipinapakita din sa atin na hindi kansilahin ng Diyos ang kanyang mga plano, dahil sa ating mga natitisod kung may pagsisisi. Ang buhay ni David ay tulad ng isang salamin para sa bawat Kristiyano. Ipinapakita nito kung paano ang pag-iibigan, pagmamataas at pagtanggal ay maaaring ilayo tayo sa Diyos. Ngunit ipinapakita din nito kung paano ang pagdarasal, pagsunod at pagpapakumbaba ay maaaring lumapit sa amin muli. Kapag lumingon tayo, nakikita natin ang isang batang pastor na puno ng pananampalataya na nakaharap sa mga higante na may bato. Pagkatapos ay nakikita natin ang isang hari na nahuhulog sa pinakamalalim na mga kasalanan. Ngunit sa huli nakikita natin ang isang nasira, may sapat na gulang na tao, sumuko sa Panginoon, pinupuri ang mga salita na tumatawid sa mga henerasyon. Itinuturo sa amin ni David na ang espiritual na paglalakbay ay hindi isang tuwid na linya. Ginawa ito ng mga lambak at burol, mga pagkakamali at mga hit, ngunit palaging kasama ang biyaya ng Diyos bilang isang gabay, at ito ang kagandahan ng buhay kasama ni Kristo. Kahit na bumagsak tayo, patuloy niya tayo tinawag na maglakad kasama siya. Ang kwentong ito ay isang sagradong paalala na ang ating mga kasalanan ay may tunay na mga kahihinatnan, oo, ngunit
Ang awa ng Diyos ay mas malaki kaysa sa anumang pagkahulog. Hindi namin pinag-uusapan ang tungkol sa isang teoretikal na pananampalataya, ngunit ng isang buhay na karanasan sa Diyos ng Biblia. Isang Diyos na hindi lamang pinatawad, ngunit nagpapanumbalik. Iyon ay hindi lamang pagwawasto, ngunit pinarangalan din ang mga nagpapakumbaba sa kanilang sarili sa harap niya. Ang buhay ni David ay isang paanyaya sa personal na pagmuni-muni. Sa anong mga lugar ng iyong buhay sinubukan mong itago kung ano ang kailangang ipagtapat? Anong mga desisyon ang iyong ipinaliban sa takot sa mga kahihinatnan? Marahil ngayon ay ang araw upang ihinto ang pagtakbo palayo at magsimulang masira. Dahil kung saan may pagkawasak, may pag-renew. At kung saan may pag-renew, mayroong isang bagong simula. At kaya natapos namin ang paglalakbay na ito sa buhay ni David. Isang hari ayon sa puso ng Diyos, hindi dahil siya ay perpekto, ngunit dahil hindi siya kailanman nabigo na hanapin ang pagkakaroon ng Panginoon. Nawa ang iyong kwento ay magbigay ng inspirasyon sa amin upang mabuhay ng may higit na takot, mas totoo at higit na pananampalataya. Maging mga kalalakihan at kababaihan na hindi lamang nakakaalam ng Biblia, ngunit mabuhay ang mga prinsipyo ni Hesukristo sa pang-araw-araw na buhay. At na kapag nahuhulog tayo, dahil hindi natin maiiwasang mahuhulog, alam natin kung paano bumalik ng may pagpapakumbaba, ng walang pagkaantala, sa mga bisig ng isang Diyos na nagdidisiplina. Oo, ngunit mahal din tayo ng walang hanggang kapag-ibig. At ngayon ay nagsasabi ito sa akin, anong bahagi ng kwento ni David ang pinaka-humarap sa iyo sa espiritual? Ang hitsura ba na nagsimula ng trahedya? Ang desperadong pagtatangka upang masakop ang kasalanan? O ang malalim na sakit ng nakikita ang mga kahihinatnan sa loob mismo ng bahay? Iwanan ang iyong sagot dito sa mga komento. Ibahagi kung ano ang Sinabi sa iyo at gagawa kami ng isang puwang ng pananampalataya, panghihinayang at pagpapanumbalik ng magkasama. Kung naramdaman mo na ang video na ito ay diretso na nagsalita sa iyong puso, mag-subscribe ngayon sa channel at pagganahin ang mga abiso kaya hindi ka mawawala sa susunod na nilalaman na magpapatuloy na mabuo ka ng malalim at nagbabago na mga katotohanan sa Biblia. Ato, binabalaan ka na. Ang susunod na video na lilitaw doon sa iyong screen ay magbubunyag sa iyo ng isa pang nakakagulat na kwento ng Biblia na may mga aralin na hindi mo malilimutan. Kaya huwag lumabas ng hindi nanonood. Ako si Marco at isang karangalan na lumakad sa iyo sa pamamagitan ng espiritual na paglalakbay na ito. Pagpalain ka sana ng Diyos at palakasin ka hanggang sa susunod na video.